Usapin po natin ngayon si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Mayor, maulang tanghali po sa inyo. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Hi Rafi at maulang tanghali din sa atin lahat. Opo, ano mga barangay po sa Quezon City yung may pinakamalalang pagbaha ngayon base sa inyong monitoring? Well, yung traditional pa rin, no? Yung pa rin areas ng barangays na along Araneta Avenue. Malapit lang yan sa atin. Nakikita natin yan. No? So, and then another one is, of course, yung Bagong Silang. Kasi ano naman yan, floodplain. Pagka bumuhos ang tubig o ang ulan sa Montalban, siya po dumadaloy lahat ng tubig. And marami yung nakatira doon sa, pag umapaw yung ilog, floodplain pumupunta yung tubig. Marami nakatira doon sa floodplain. Mm-hmm. And then, of course, dito sa may dinadaanan ng Tulian River at saka Dario River. Dyan sa mga area na yan. No? So, ang evacuation center siguro natin more or less nasa mga 20 to 25. Mayor, sapat naman po ba yung abiso sa ating mga residente at sa mga barangay officials? Dahil madaling araw po halos tumama yung napakalakas na pagbuhos ng ulan, Mayor eh. Oo naman. Talagang trained naman yung mga barangay officials natin. Talagang meron lang talaga tayong mga kababayan din na sinabihan mo na ayaw talaga umalis. Opo. So, ang ating barangays kasi, time and again, train natin. Ang training nga natin, hindi lang disaster management on rains, no, but also on earthquakes, on fires. No? So talagang tinatrain natin sila for the longest time since we assumed office in 2010. Talagang, sagad-sagad na talaga ang training natin sa kanila. So, aware na sila. They are equipped. Technically, they are equipped. Materially, they are also equipped. No? May mga kulang pang gamit, pero inuunti-unti namin lahat yan. Pero Mayor, bagamat nasabi nga natin na handa na sila, kahit maging yung mga residente at mga barangay official namin nakakausap mula pa kaninang umaga, ay nagsasabing handa naman sila sa mga ganitong mga insidente. Pero meron pa rin pong mga nagsasabing kulang pa rin yung kanilang gamit. Katulad po dito sa may Rojas District, isa lang daw po yung ginagamit nilang rescue boat, kaya't napakabagal yung paglilikas doon sa mga residenteng gusto nang umalis doon sa second floor ng kanilang mga bahay, Mayor. Well, tama naman yun. Pero if you go there, you will see, dyan kahit sa video ninyo, pagka nireview nyo yan, talagang katabi sila ng ilog eh. Opo. So talagang from the beginning, they should not be staying there. That's number one. So ina-address na ng national government yan, tsaka ng city government na kailangan malikas na sila dyan. Kasi di ba, ang concept naman talaga, pagka dineclare mo na yung lugar na danger, so dapat wala nang nakatira. Pag wala nang nakatira, wala ka nang i-rescue kasi safe na tayo lahat dyan. Opo. So, we invited them, the barangays told them na umalis na kayo dyan, but they did not. They stayed. So now, they're looking for rescue, no? Kung sila'y tumugon earlier na total lagi naman silang nadadaanan ng malalakas na tubig kapag bumabagyo o naghahabagan, alam naman nila yung gagawin nila. They can go directly to Rojas Elementary School or High School. Dahil yun naman talaga ang standard na evacuation center. But they opted to stay. Siguro so now, So ngayon, alam mo ba na si Councilor Vincent Belmonte nag-distribute ng more or less 15 na boats, no, just to address the issue of rescue. Tapos ang city government nagbigay din ng ganyan, rescue rin. So, it's not just Rojas who needs rescue. You have Tatalon, you have Tumayanlagi, you have Tony Imelda, as far as District 4 is concerned. Siguro, Mayor, yun din po ang mahirap kapag masyado nang sanay yung mga residente. Posible naging kampante na sila. Pero ano naman po yung update doon sa mga lugar na nakatakda na sanang i-demolish? Kailangan na sana silang umalis pero hindi naituloy yung demolition. At ngayon ay nalalagay na ulit sila sa peligro. Ano yung mga lugar po ito at kumusta na po sila? Ang update kasi dyan, Rafi, kasama yan dun sa mga yung bahay ginagawa. Kasi like, for example, in the case of Quezon City, you have 26,000 families living along danger zones o yung mga river banks, particularly sa mga river areas. So that's 26,000 families. Ang production ng bahay, medyo may konting kabagalan. But inutugunan naman yan. Bahagi rin yan dun sa 10 billion pesos per year from the time, ito savings yung pera galing sa savings, no? From 2011 yata or 2012 times 5 is
yung term ni Pinoy na umaabot sa 50 billion pesos. Marami nang natulungan yan. Nakapagtayo na ng mga ilang bahay, nakapagbigay na ng pera. Pero I hope that I hope it's not that, no? I hope it's not that. I hope it is sourced elsewhere. Kasi kapag naman naapektuhan yan because of the ruling of the Supreme Court, apektado tayo dyan, tatagal tayo lalo, papagal lalo. So I hope it's not, para tuloy-tuloy yung programa, para ma-address natin yung problema ng babae na nakatira sa ilog. Mayor, at the same time, magawa na natin yung dapat natin gawin para maiwasan natin yung mga baha sa Metro Manila. Opo. Mayor, matanong ko na rin po, ilan na po talaga yung affected ngayon dun sa mga 20 evacuation centers? Ilan na po yung nailikas at posible pa bang tumaas ito? Dahil bagamat medyo tumitili yung ulan sa ibang lugar, napakalawak po ng Quezon City. Inaasahan po bang tataas pa yung number of evacuees? Well, I hope hindi na tumaas. No? At this point, siguro sa mga 5,000 to 6,000 families yan. So, sa an average of 5 per family. So, malaki-laking number of people yan. So yun, I just hope that hindi na dumami. And yung Social Services Department, yung Health Department namin, they're addressing their concerns already. And we hope that hindi na lumakas pa yung ulan. And yung mga rescue teams natin, yung DRRM teams sa Quezon City Red Cross ay tutulong din sa pag-rescue ng mga mamamayan nating naapektuhan ng baha. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras at good luck po sa inyong effort. Quezon City Mayor Herbert Bautista, magandang tanghali po sa inyo.